Kasunduang pangkasaysayan ng pamahalaan at mga Pilipinong Muslim. Tayo presentasyon ng aming pangkat 3. Ang ating objectives sa talakayang ito, una, bakit nagsimula ang alitan? Pangalawa, kailan at saan nagumpisa ang usapang kapayapaan? Pangatlo, paano nagsimula ang proseso? At pangapat, ano ang naging epekto ng kasunduan? Simulan natin sa kasaysayang Moro at diskriminasyon. Ang mga Moro o mga Muslim na nakatira sa Mindanao ay may sariling identidad, kulturang Islamiko at ilang pamayanan na nais ng higit na autonomiya o pagsasarili dahil sa pakiramdam nila ay sila ay dinidiskriminasyon at pang-api sa panahon ng kolonisasyon pagkatapos ng kasarinlan ng Pilipinas. May mga pang-ekonomiyang kakulangan at kahirapan sa mga rehiyon kung saan naninirahan ng mga Moro. So dito, dito ay saan daw naninirahan ng mga Moro ay sila ay mayroong kakulangan sa ekonomiya, sila ay mahirap, so nakakaranas sila ng diskriminasyon at pang-aapi sa panahon ng kolonisasyon. Kaya magkagayon, sila ay nagbukod at nagkaroon sila ng sariling identidad, kulturang Islamiko at pamayanan. So ang tawag daw sa mga Muslim na nakatira sa Mindanao ay Moro. So dito tayo sa pangalawa. Jabida Massacre. Isang mahalagang pangyayari na nagpasiklab ng alitan ay ang Jabida Massacre noong Marso 18, 1968, saan may mga Moro na sundalo mga pinatay habang nasa training sa korehidor. Ito ay nagdulot ng galit at pag-oorganisa ng mga Moro group para sa kanilang karapatan. Nakalagay dito, nangyari ang Jabida Massacre noong Marso 18, 1968. So, nagsimula na mag-organisa ang mga Moro bilang isang pangkat nung may mga sundalo sila na pinatay habang nasa training sa koridor. So, ito ay nagkaroon ng galit sa nila. So, kahit sino naman na kapag ay inunahan ay gaganti. So, ganun ang ginawa nila. Gayunman, ang pinaglalaban nila ay kanilang karapatan. So, ayaw nila na sila ay inaapi. Tingnan natin ang picture ng Moro o mga Muslim. At sa pangalawang picture naman ay ang Jabida Massacre. Ngayon ay ating pag-usapan kung kailan at saan nagsimula ang usaping kapayapaan. Noong 1976 o tatawag na Tripoli Agreement noong 33 ng Disyembre, nilagdaan ng Tripoli Agreement sa Tripoli, Libya sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro National Liberation Front. Layunin ng kasunduan nito ay magbigay ng autonomiya sa mga Moro, pagtatayo ng sistema ng hustisyang Islamiko o tatawag na Sharia, at pagbuo ng espesyal na pwersang panseguridad. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng autonomiya o tatawag na self-governance sa 13 lalawigan sa Mindanao at itatag ang hustisyang Islamiko o tatawag na Sharia sa relihiyon na yun. Ano nga bang kahalagaan nito? Ang kahalagaan nito ay nagsisilbing unang formal na hakbang patungo sa paglutas ng Moro conflict.
Ngunit kinalabasan neto ay hindi ito nilubusang naitupad dahil sa magkaibang interpretasyon sa saklaw ng otonomiya. Ang pagkabigong ito ay nagresulta sa pagpapatuloy ng labanan at sa kalaunan ay sa pagkakabuo ng Moro Islamic Liberation Front o tatawag na MILF. Dito nagsimula ang usaping pangkayapaan na bagamat hindi naging perpekto ay nagbigay daan sa mga kasunod pang negosyasyon. Ang ating pangalawang tatalakayin ay tungkol sa Final Peace Agreement. Noong 1976 o tinatawag nating Final Peace Agreement o tinatawag na Jakarta Accord, noong ikalawa ng Setyembre noong 1976 na nilagdaan ng Final Agreement on the implementation of the 1676 na Triple Agreement sa Maynila o tatawag na Moro National Liberation Front na tinawag din itong Jakarta Accord. Ito ang formal na pagtatapos ng matagal na armadong labanan sa pagitan ng gobyerno at MNLF o tatawag na Moro National Liberation Front na nagbigay diin ito sa paglikha ng autonomous religion in Muslim relihiyong may auto o tatawag na ARMM bilang para sa mga Moro. Ang 1976 o tatawag na Final Peace Agreement ay kinikilala bilang isang makabuluhang tagumpay sa paghahanap ng politikal na solusyon sa suliranin ng Mindanao. At ito ay naging batayan para sa mas malawak na autonomiya sa kalaunan ay pinalitan ng Bangsamoro Autonomous Religion in Muslim sa Mindanao o tatawag na BARMM. Ang bahaging ito ay isa sa mga mahalagang kasunduan sa kasaysayan ng Pilipinas na naglalayong magdulot ng pangmatagalang kayapaan sa Mindanao. Number 3. 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro. Noong 15 Oktubre 2012, nilagdaan ang Framework Agreement on the Bangsamoro sa Malacañang Place, Manila. Ang layunin nito ay palitan ang ARMM ng mas malawak at makabuluhang rehiyong autonoma ang Bangsamoro. Number 4. Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, CAB. Noong 27 Marso 2014, nilagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa Malacañang Place, Manila. Ito ang Final Peace Agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front. Ito ang MILF. Ang kasunduang ito ang naglatag ng pundasyon para sa paglikha ng Bangsamoro Autonomous Region na nakalauna maisabatas. Sa madaling salita, ang nag-umpisa ang formal na pagpirma sa mga kasunduang ito noong 2012 at 2014 sa Malacañang Place, Manila. At ang layunin ay magbigay ng tunay na kapayapaan at sariling pamamahala sa Bangsamoro. Ngayon naman ay tumungo tayo kung sino ang mga kalahok. Gobyerno ng Pilipinas bilang pangunahing partido ng kasunduan, Moro National Liberation Front o mas kilalang MNLF. Unang pangunahing grupong Moro na nakipagsunduan noong 1970s hanggang 1990s. Ang sabi naman dito ay ang MNLF ay isang political organization sa Pilipinas na nagsimula ito bilang isang splinter group ng Muslim Independence Movements. Moro Islamic Liberation Front o mas kilalang MILF, isa pang malaking grupo ng Moro na naghiwalay sa MNLF.
at nakipagsundo sa gobyerno sa mga huling dekada, lalo na noong 2012 at 2014. Ang sabi naman dito ay ang MILF naman ay isang grupong humiwalay sa MNLF at nakipagsundo sa gobyerno ng Pilipinas. Organisasyon na tumulong bilang mediator, OIC. Malaking papel sa Tripoli Agreement. Pangtulong sa bansa gaya ng Malaysia sa mga negosasyon para sa MILF. Ang OIC at ang Malaysia naman ay may mahalagang papel sa pakikipag-ayos ng kapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ang mga grupong Moro. Paano nagsimula ang proseso? Una, negosasyon dahil sa alitan dahil sa malalang armadong labanan sa Mindanao sa pagitan ng gobyerno at ang mga Moro. Naghanap ng paraan para makipag-usap ang gobyerno at ang Moro. Ang OIC ang tumulong bilang mediator upang magkaroon ng usapan. Pangalawa, Tripoli Talks noong 1976. Nagsagawa ng formal na usapan sa Tripoli, Libya. Doon nilagdaan ng Tripoli Agreement. Pangatlo, problema sa implementasyon, hindi lubos na naipatupad ang Tripoli Agreement kaya nagkaroon ng muling pag-aalsa at labanan. Ang hindi maayos sa implementasyon ang isa sa mga dahilan kung bakit muling bumalik ang labanan. Una natin talakayin ang number 1. Nagkaroon daw po ng alitan sa malalang armadong labanan sa Mindanao sa pagitan ng gobyerno at mga Moro. Ang OIC daw po ang tumulong bilang mediator upang magkaroon ng usapan or Moro National Liberation Front. Pangalawa naman po, Tripoli Talks noong 1976. Nagsagawa daw po ng formal na usapan sa Tripoli, Libya at doon daw po nilagdaan ng agreement or Moro National Liberation Front. Pangatlo, problema sa implementasyon na hindi lubos na naipatupad ang Tripoli Agreement. Kaya daw po nagkaroon ng muling pag-aalsa at hindi maayos na implementasyon ang sa mga dahilan kung bakit muling bumalik ang labanan. Renegosasyon noong dekada 90 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Fidel Ramos. Pinalakas ang proseso ng kapayapaan. Ang bahagi ko po ay tungkol sa kung paano nagsimula ang proseso ng kapayapaan sa pagitan ng mga pamahalaan at ng mga Pilipinong Muslim noong dekada 90. Muling nagkaroon ng renegosasyon sa ilalim ng mga administrasyon ni Pangulong Fidel Ramos. Mas pinagtibay dito ang hakbang para sa kapayapaan hanggang sa maabot ang Final Peace Agreement noong 1996 kasama ang MNLF. Paglipat sa MILF kahit matapos ang kasunduan sa MNLF. Pero kahit may kasunduan na, may ilang grupo tulad ng MILF na hindi na isama sa naunang kasunduan. Dahil dito, nagkaroon ng panibagong usapan sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Noong 2001, inilatag ng mga preliminary peacemaker tungkol sa seguridad at rehabilitasyon. Umusad pa ito at noong 2012, nagkaroon ng framework agreement on the Bangsamoro. At noong 2014 naman ay natapos ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ang mga kasunduang ito ay nagbukas ng daan sa pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region. Bunga ng kasunduan. Dahil sa kasunduang ito na itinatag ang Bangsamoro Autonomous Region o BARMM na pamalit sa dating ARMM. Ito ay nagbigay ng mas mataas na antas ng autonomiya sa mga Moro para sila mismo ang mas makapamahala sa kanilang relihiyon. Isa rin sa pinakamahalagang epekto ay ang decommissioning o ang pagtanggal ng armas ng mga dating rebelde ng MILF.
bilang simbolo ng paglipat mula sa labanan tungo sa kapayapaan. Bukod dito, naging daan din ang kasunduan para sa mas sistematikong paglahok ng mga dating rebelde sa politika, at nakatulong ito sa pag-unlad ng komunidad at pagpapalakas ng kanilang relihiyong kultura. Mas nabigyan sila ng boses at pagkakataong makapagdesisyon para sa sarili nilang relihiyon.